Una sa lahat, ano ba itong Nipah virus at ano ang kaibahan nito doon sa talagang nagpabagsak sa atin noong panahon Yeah. ng pandemya dala ng COVID-19, Doc? Yes, ang Nipah virus actually mas matapang. Yun ang masakit isipin, mas matapang pero hindi siya ganun kabilis na nakakahawa kasi isipin nyo 19 ano pa to, 'di ba? 1998 andiyan na yun nakita sa Malaysia. Galing din po siya sa bats, no, sa mga paniki. Dahil yung mga paniki hindi namamatay pag meron silang ganitong virus. So ibig sabihin na share nila. So yung laway nila, no? Kunwari ay kumain sila ng prutas, yung prutas nahulog sa pagkainan ng mga baboy, yung mga baboy ngayon nahahawa na din. So yung paniki yung pinaka-main doon. Actually, nabasa natin noong 1998, parang mga 1 million na baboy ang pinatay para lang na makontain ito. So dahil ang death level niya, no, death rate niya nasa 40 to 75%, na napakataas. Ibig sabihin kung 10 ang natamaan, more than 5 pa ang mamamatay. Kasi umaabot sa utak ito, encephalitis. Ibig sabihin, yung utak ay nagmamaga, no? Tapos meron din siyang attack sa puso, sa baga, mahirapan ding huminga. So delikado talaga ito, pero buti na lang at hindi to ganun kabilis ang hawa kasi more on yes droplet spray pa rin yung hawa, no, yung sa laway pa rin, pero mas na-notice sa close contact. Ibig sabihin yung kahalikan mo or kahababasa na merong mutation naririnig. So po yung nagdadasal na hanggang ganito na lang ang ating maririnig. Ano naman po yung sintomas? Baka mapagkamalan. So actually, common siya yung may headache dyan, pa namang sakit na ganun din ang nason. Kasi nga may encephalitis nga din tayo dito sa Pilipinas na hindi yun lang ang cause. Pwede kasi ibang virus ang mga cause ng encephalitis. Kita natin na nagmaga na yung kanyang na viral yung cause ng kanyang sa utak at merong history of travel na doon sa isang lugar or merong kasama sa bahay na may mga ganong kung may lagnat at masakit ang ulo, hindi ko agad sinasabing may nipa ka. Marami pang other possibilities at ang pinaka-common nun ay yung mga common na flu dahil ang common flu ay nagkakaroon ka rin ng lagnat at masakit ang ulo. So hindi obvious sa Bihira lang ba yung mga galing sa hayop na sakit na nahahawa po ang tao? bihira, hindi naman lahat ay napapasa sa tao. Pero ito kasi ay alam natin sa bats ito. And ang nakain nga dan sa Middle East yung dates, 'di ba? May dates na palm tree. Gata nung or pangpalasa ng mga pagkain, pumupunta yung gata nun, gata ng datiles ang tawag nila na palm tree. So buti na lang dito sa Pilipinas parang wala tayong production ng dates or nung pagkuha ng gata ng dates na puno. So kasi attracted talaga ang mga bats doon. Kasi doon sa mga lugar na yung mga ganyan, mas common ang mga ganitong mga kwento in comparison sa atin sa Pilipinas. Kaya yun na lang ang tinitingnan na lang natin dito yung kung merong nahawa na dumating like through the airport, gano'n, no? Pero kung tingnan natin, based on the history ng takbo ng sakit, hindi po siya ganun kabilis na aabot siya po sa pandemic. Pero mas maganda po yung handa tayo. Opo, ito naman po ba once na nagkaroon ka ng ganitong klase ng virus, automatic ba siya, Doc, or mag-aantay ka pa ng ilang araw? Pero carrier ka na ng ganong virus kasi yun ang delikado eh. Minsan hindi ano ba ito, magpapakita agad-agad ng sintomas or it takes time bago ka ano ng sintomas nito kasi halimbawa carrier ka na pala ng ng mismong virus, minsan hindi na didetect. I agree na pwede ka pong maging carrier just like the basic viruses.
even before the fever, during the fever, and even after the fever, a few days, pwede ka pa rin makahawa eh. So hindi ibig sabihin lang na during may fever ka, nakakahawa ka. Pwede kang asymptomatic, pero nagkikerry ka ng virus na yon. Tumataas lang siyempre yung hawahan pag yung nagbabahing ka na, umuubo ka na, mas maraming virus na lumalabas dyan. Kasi one way of defense din ng katawan natin para matanggal ang mga virus sa katawan ay yung pagbahing at ang pag-ubo. Defense mechanism natin yun. Kaya lang, siyempre, natatapon din natin sa ibang tao. Kaya kailangan huwag tayong umubo or magbahing sa harap ng mga tao. So yes, hindi perfect yung, kunyari yung sa airport, pwede pong malusutan yan dahil wala ka pang lagnat pero carrier ka pa lang. Kaya kailangan din ng coordination na mag-report just in case merong mga ganong simptomas. But as of the moment, wala namang sinabi ang DOH na talagang identified na merong nakita sa hospital as of the moment. So sa Pilipinas, so ako po hindi masyado pang magpapanik. Ang akin lang, kailangan lang alam natin at tama yung at least unahin natin yung may simptomas kaagad. But yes, pwedeng makalusot. Opo, yung ano nito, treatment naman po, Doc, tsaka yung pang-iwas na magkaroon nito, sapat na po ba na panatilihing malusog ang pangangatawan para hindi ka mapabilang doon sa 5 sa 10 na pwedeng mapuruhan nitong ano na to, klase ng sakit na ito? Nipah virus. Opo. Yes, importante na tayo ay fit, no? Ibig sabihin ng fit is hindi tayo puyat, no? Pag parati tayong puyat, mas humihina ang ating resistensya. Pag masyado tayo sa alcohol, nasisira din yung ating immune system. Even ang smoking, advanced, nasisira na yung defense mechanism natin ng ating ilong tsaka ng ating baga. Tapos, kailangan ating pagkain ay healthy, balance ang diet ang kailangan natin. But more than that, kung talagang obvious na maraming nagkakahawahan, siyempre mas ano tayo na kasali na ulit yung mask, no? Pero as of the moment, siyempre sa mask ay andyan po kung hindi lang po Nipah kasi ang iniisip natin, no? Bakit tayo magmamask? Kung maraming tao, magandang magmask ka, no? Kung hindi ka pwedeng hindi lumabas ng bahay since unless na the DOH will alarm because of the presence sa ating bansa. As of the moment, stick to basic pa rin po yung ating advice regarding sa pagmask. Opo, Doc, may gabi, sir. Sir, itong Nipah virus scare nagdadala po sa mga masamang alaala dulot po ng COVID-19. May mga pangamba po ang ating mga kababayan, lalo na yung mga medyo may pagkapraning, no, sa social media, na baka ito na raw yung round 2 ng pandemya. Anong masasabi mo doon, Doc? Well, 1998 kasi ito siya no? Tapos basic lang naman yung COVID talaga, nag-quarantine na nga dati sila doon sa China pa, yung hindi pa dumating sa Pilipinas, pero talagang lumabas at lumabas. At the point is, hindi ito this year, no? Natalo na to siya for many times. No? Kahit dito daw, di ba, sabi sa balita, yung sa Sultan Kudaiki, nahawa yung kabayo ba, tapos yung kabayo kinain ng mga tao at nahawa. So, madami ding namatay sa nahawa. Kasi doable yung basic quarantine. So, pagka nagagawa lang yung pag-quarantine at nasa-stop na siya, hindi siya ka-level talaga ng COVID. Iba talaga yung COVID. Opo. Doc, may bala ako ng konti kasi marami po ngayon sa ating mga kababayan nakakabalita at nagtatanong po sa tunay na kalagayan ng kalusugan po ng ating presidente. At bago tayo umere, naglabas po ng video ang Presidential Communications Office, no? At nandun si Pangulong BBM at sinasabi niya po, Doc, na maayos na po yung kanyang kalusugan. Before that, marami kasi nagtatanong kung nasa na ang presidente. Anong masasabi mo doon, Doc, bilang isang health advocate? Well, that's a good sign kung ganito na healthy siya. Ibig sabihin, hindi ganun kalubha yung pinagdaanan niyang sakit. Kasi kung sabihin nating naoperahan siya, mas mahirap na magtrabaho na kaagad.
So actually yung tinatawag kasi nating diverticulitis, infection na kasi yun no? So kung basahin natin, meron talagang fever and chills yun. Pero based doon sa kanyang history or sa mga past na mga videos, parang wala naman siyang kinlaim talagang may lagnat siya. So it could be talaga na kung diverticulitis ang topic, it could be it's just controlled. So yun lang po ang ating masabi. Paano naman, Doc, kung umabot po doon sa severe sigmoid diverticulitis? Anong masasabi mo doon, sir? Pag sinabing severe kasi nagpe-perforate yan Ibig sabihin ng perforate, nabubutas ang bituka. Mm. Pag nabutas ang bituka, sepsis po ang kalabasan yan. So nauwi po talaga yan sa emergency, no? So kailangan na talagang anuhin ng madaming antibiotics at siyempre tinatanggal yung butas na bituka, pinuputol yan, and karamihan nilalabas yung bituka sa tiyan para doon na lang po siya dumumi. Yun ang mga ginagawa sa surgery plus in combination po sa madaming antibiotics na sa dextrose dinadaan. So ibig sabihin hindi siya po ganun kadali na natatapos lang kung may ganitong talagang kalubhang pangyayari. Opo. Doc, meron bang mga payo kayo para ito'y maiwasan, no? Itong pagkakaroon ng diverticulitis para po sa ating mga kababayang nanonood? Yes, common po ito sa palaging constipated, palaging nagpipigil na dumumi, palaging hindi kumakain ng gulay at prutas kasi fiber po ang kailangan nito para dumulas yung ating dumi, hindi siya bumabara. Kasi pag nababara yung dumi natin, tumataas yung pressure sa large intestine natin, kaya lumalabas yung parang outpouching, yung tinatawag na parang bulsa sa sides ng large intestine. Ngayon, pwedeng magkaroon ng infection. Yung mga bulsa na yon, ang tinatawag naman doon is diverticulitis na, infected na. Pero sa start, hindi pa masakit yung outpouching. So parang hindi bilang na din dyan ang exercise kasi mas common po ito, no? Doc, sa taas po ng measles and rubella percent compare noong 24 naging 5,120. Sino-sino yung sakit and paano ito? Else, iba din yun sa German measles. Yun yung mas matapang kaysa sa German yan. Karamihan sa pasyente, natatamaan din yung lungs mo, parang nasisira yung lamihan sa nagiging delikado sa measles, punta sa utak na magkaroon din ng encephalitis, kundi rin ang measles. Ngayon, ang German measles is like an at saka medyo slight lang yung fever. So actually, yung German measles, hindi masyado siya complicated than the measles. So mas natatakot tayo sa measles, mumps and rubella. So ibig sabihin, may measles na, may pang German measles na, may pang mumps pa, kaya MMR. So yan yung ginagawa ngayon. Kaya tumaas din yan dahil nga sa mga fake news na tuloy ng mga measles and German measles na pwedeng magkaroon ng mga severe complications, which is, although hindi naman, pero wag nating sabihin na okay lang magka-measles ako, okay lang magka-German measles ako. Kasi at that point, that's still infection na pwedeng magkaroon ka rin ng secondary bacterial infection katulad ng pulmonya. So, ibig sabihin, controllable naman ito, pwede namang mapataas natin ang immune system ng mga pasyente by just a simple vaccination. At ilang dekada na po itong mga bakunang ito. Bata pa tayo, hindi pa tayo napanganak. Ito basic na po itong measles, German measles na mga bakuna, nandyan na po yan. So, tama po ang ginawa ng government na habulin yung mga kulang na hindi pa nabakunahan. Opo, malimit dito mga bata po, Doc. Ano po yung dahil ba ano yung resistensya nila and yung diagnosis din ito mga nakakahawa din ba ito, Doc? Yes, talagang nakakahawa to siya, and tama yung mga bata ang mas nahahawa kasi din maraming chance na yung mga adults ay dumaan na din, no? Either yung adults ay nabakunahan nung bata pa sila, so mataas yung resistensya niya, or baka nagka-measles na sila or nagka-German measles nga sila nung bata pa sila. Kaya nung adults na sila, hindi na masyado sila nahahawa kasi nga meron na silang memory na antibodies. Pero itong mga bata ay mahilig pang makisalamuha, no? Kahit alam nilang may sakit na yung kalaro nila, makikipaglaro pa rin. In comparison sa ating mga adults, hindi na masyado naiisip natin na
makipaglaro. Ibang laro naman yung gusto ng mga matatanda na eh. So ibig sabihin, yung mga bata, mas prone silang magkahawahan dahil sa kanilang activities, at the same time, bata pa sila, mahina ang resistensya, at virgin case, wala pa sila nagkasakit before of that, at lalo na kung hindi sila nabakunahan. Kaya sila yung nauuna. Dok, nakainomdom ko, Dok, sa mga tigulang way back sa Visayas pa ko. Ito ba yung ito ba yung parang may pamahiin dati na hahampasin ng buhok, mahabang buhok? Ito ba yun, Dok? Actually, ang tinatawag nila dyan ay yung hinahampas ng buhok ay yung dupang. Or sa English is urticarial rash. So hindi siya measles, hindi siya German measles, kundi yung parang rashes na parang mapa, which is just allergy, kaya lang mapa lang yung kanyang itsura. So kaya nila hinahampas-hampas, but on science, ang allergy talaga is on and off. Lalabas ngayon, mamaya mawawala, tapos lalabas na naman ulit, no, until mabigyan ng anti-allergy. So akala nila yung paghampas ng buhok, yun ang nakawala. Pero actually, it's the nature of allergies. Katulad ng dupang, katulad ng urticaria na parang nandyan, dito pula-pula, tapos bigla nawawala, no? Tapos babalik na naman next day. So ugali lang talaga ng allergy yun. Hindi talaga ganun ka-effective yung paghampas ng buhok. Ayun nga at least para ma-debunk yung ganong mga pamahiin na Doc, no. Pero dito excuse me, dito tayo sa uling topic, Doc, no. Speaking of naubo ako, uso po ngayon yung ubo. Ulitin ko lang to. Last time nag-interview tayo, baka maraming nanonood ngayon lalo na sa mga malalamig na lugar. Doon pa naman sa Amerika, nagkaroon ng grabing storm doon, snowstorm, no? At dito sa Metro Manila, lumalamig din yung panahon, at nakikita mo na rin yung mga katabi mo. Ang dami nang tumatahol po, Doc. Ano po yung remedyo nito? Ano po ba yung dahilan nito? Well, siyempre sa remedyo would be case to case, no? Although ang pinaka talagang natatamaan dito yung merong mga allergic rhinitis, saka may asthma. Kasi pagka malamig ang panahon, nagdadry yung ilong nila. Pag nagdry ang ilong tsaka throat, medyo irritable na yan, no? And then mag-trigger na yung kanilang ubo, ma-trigger na lang kailang mga sipon. And then maging opening na din yun dahil kung ang iyong ilong ay inflamed na, throat mo inflamed na, pwedeng may papasok na naman na secondary bacterial infection na para pwedeng mapunta na naman sa pneumonia, no? So usually, karamihan ng may mga allergies at may mga asthma, meron dapat silang mga gamot na reserve na alam nila na prescribe ng kanilang mga doktor yon. Of course, hindi ko ma-mention, baka lahat magbilihan lang bigla. But ang point is, pwede kayo mag-take ulit ng mga usual na anti-allergies ninyo, pwede kayo mag-take ulit ng usual na anti-asthma ninyo, lalo na kung nag-a-attack na. Allowed naman po yan dahil yan naman yung previous na medications ninyo. But of course, kung persistent talaga, baka kailangan na rin ng antibiotics. So, importante pag ganun po na sensitive kayo, pwede po kayong mag-mask para hindi kayo basta-bastang mahawa. But you have to increase your resistance, no? Na hindi kayong magpuyat. Kasi pagka puyat, mas madali lang po talaga kayong magkasakit. So, very important po na alagaan natin ang sarili natin dahil sa mga panahon ngayon, mas madaling magkasakit, lalo na kung malamig ang panahon. Epektibo po ba, Doc, yung suob, patuob, steam inhalation po sa paglaban po dyan sa mga ganyan? Usually effective siya more on dahil nakaka-decongest po siya ng iyong ilong, no? Kasi pagka ikaw ay merong flu or merong allergic rhinitis, yung tinatawag na parang laman dito sa loob ng ating ilong, yung ating turbinates, na mamaga yan. So, hindi ka halos makahinga. Pero ang steam can help na mag-subside siya, na makakahinga ka. So, yes, hindi po bawal sa amin yung suob or tuob. Mag-ingat lang na hindi kayo mapasok. Hindi lang dapat lagyan ng alcohol. Hindi kailangan lagyan ng alcohol dahil ang alcohol po ay iba na pong chemical yan. Hindi mo yan ini-inhale. Yun lang, steam can help, no? Para lang na makahinga ka. But to say na mamamatay yung virus because of the heat, hindi naman sobrang init yon. So tamang-tama lang naman yun. Hindi din namamatay ang bacteria sa heat na yon. It's just for the congestion na
parang ma-relieve ka lang, no, for the moment. Opo, siguro bilang panghuli Doc, baka meron pa po kayong gustong ibahagi o abiso sa ating mga kababayan na common na klase ng sakit, lalo na sa panahon ngayon at sa mga upcoming pa. Well, talaga ang ubo is very common. Flu is always there. Importante sana, usually sa school, na pinag-uusapan yan, na sana ang mga batang may sakit i-allow mag-absent at sana makahabol din sila sa kanilang studies. Ang problema kasi pag hindi masyado nadidiscuss yan ng school, pumapasok yung pasyenteng may sakit dahil ayaw nila bumaba yung mga grado nila. Kailangan ilinaw ito sa mga parents na it's okay, just communicate with us, bibigyan namin ng special exam yan, hindi bababa ang grado ng anak nyo. Pag nabigyan natin ng assurance niyan, pwede silang sa bahay na lang muna para maproteksyonan din naman yung ibang mga batang nag-aaral. With that alone, marami po tayong sakit na napipigilan. Kaya lang, dahil hindi yan all-out discussed, no? Pumasok yung isa may HFMD, hand, foot, mouth disease, dahil ayaw nga bumaba ang grado. Ayun, 10 ang nahawa, chickenpox, and many other diseases. So madami talagang mga sakit na communicable, which is ang solution lang sana is isolate. No? But nagpapasalamat pa rin tayo na ito lang po ay mga basic lang po na mga sakit. But of course, if symptoms persist, baka kailangan ng antibiotics. So kailangan pa rin ng doktor pag persistent. Pahabol ko Doc, yung mga vitamin C, alin po yung mas mabisa? Iyon ang pag-ipunan ng ating mga kababayan or prutas na lang? Sa tingin nyo po, kasi alam natin, hindi naman po lahat meron talagang laging iniipon para sa kanilang pangkalusugan. No? Medical needs, walang mga ganun. Minsan, umaasa na lang sila, it's either yung mga over-the-counter na mga vitamin C or kung pipili po sila, alin po yung mas pinaka tingin nyo po epektibo, yung organic na mismong prutas para doon mag-vitamin C, pandagdag na sigla sa katawan, or ito pong mga tabletas agad? Concentrated ba yun? Well, kahit kung tingnan po natin sa mga pag-aaral, hindi naman ganun kataas talaga yung protection ng vitamin C. Although sometimes, yes, it's over-promoted. Pero alam naman natin na kahit nag-vitamin C na, marami pa rin nagkakasakit. Dahil nga hindi lang nasosolve ng isang supplement ang general condition. No? Like, one, asthmatic ka. So kahit may vitamin C ka, mas madali ka lang ubuhin. Pwede ka nga ubuhin dahil sa laro. No, yan tinatawag namin na exercise-induced asthma. Laro lang, walang infeksyon, naglaro ka lang, nagka-asthma ka na. So prone ka lang talagang ubuhin dahil lahi mo yon. So sometimes may maintenance sa mga pasyenteng may asthma. So kailangan natin yun na alam nyo yun. No? Kasi ang iba may asthma, wala silang maintenance. So pabalik-balik yung sakit nila. Tapos biniblame nila na hindi effective yung vitamin C. Kasi nga hindi nga masolve ng vitamin C yung main issue. So for me, yes, walang problem sa vitamin C, but there's no promise na hindi po kayo magkakasakit. Kailangan general, kilala nyo rin yung sarili nyo, ano yung mga weakness, ano ba yung mga allergies, and then kasali na din do yung enough diet, hydration, and enough sleep. So general po talaga. And exposure, no? Kahit pa may vitamin C ka, may kasama kang may sipon, may ubo, pwede ka pa rin pong mahawa. So, yes, may vitamin C ka, but you have to follow all the other suggestions of prevention. Opo, huli na lang talaga Doc, kasi may mga komedya, mga biro po na kaya daw nagkakasakit yung tao, kaya nalalaman niya yung sakit niya kasi nagpakonsulta siya sa doktor. Kung hindi daw nagpa-doktor, hindi niya malalaman yung sakit niya. Pero unsa kamahinungdanon, gaano kahalaga po, no, sa isang individual, sa isang pamilya na talagang magpasuri, no? Kasi available na po si ChatGPT. Doc, pwedeng mag-chat ka lang doon, si YouTube, sa kung ano mang mga platform. Pero gaano kahalaga na magpakonsulta talaga po sa inyo ng mga eksperto. Pero sa realidad po kasi Doc, alam niyo naman po, sa mga simple, mga ordinaryong tao, pag sinabi agad na magpa-check up sa doktor, may pera agad na ilalabas. Mahirap, no? Kung punta ka naman sa public, ang dami doon. So maraming mga challenges pong kinakarap yung ating mga kababayan, Doc.
Well, ang advantage ng AI ngayon is actually better than Google search. Kasi pag nag-Google search ka, number one, mas nakakatakot, no? Maglagay ka lang ng meron ka lang bukol, pati cancer, di mas-stress ka lang kaagad kasi isasabihin ng Google 'yun eh. At hindi masyado sinasabi ng Google na dapat magpa-check up ka, ganon. Ang maganda sa mga chat GPT, mga AI, i-explain nila yung possibilities pero nakikita nyo sa ending. Kailangan din kayong magpa-check up sa doktor kasi hindi ito final, hindi ito na yon. So that's better than wala pa itong mga AI na ito kasi sabihin natin wala pang technology. Saan sila nagtatanong? Kay Lola, nagtatanong sila sa kapitbahay. Ano yan? Naingkanto yan. Anuhan natin ng ano yan, dugo ng manok. Ganun yung mga noong unang panahon. Tapos ending, grabe na pala, dengue pala yon. So at least ito, kung tinype mo na I have fever, I have headache, itype mo sa ChatGPT, sasabihin niya, it could be that you have flu but possible UTI or tonsillitis, but you have to check, go and be examined by the doctor. So yes, okay pa rin. Tinatanggap ko yung dumadaan mo na sila sa ChatGPT before sila magpakonsulta. Pero sana sundin nila yung sinabi din ng ChatGPT. Nagsabi yung ChatGPT, hindi ito final. Kung may iba ka pang nararamdaman, magpa-check up ka. Nakasulat din yun doon. So, it's still okay for me na ina-accept lang natin yung mga changes ng technology rather than sa lumang panahon na kaya naging maraming grabe dahil puro haka-haka lang, no? Na nakasipa daw ng diwende. So, iba na pala yung sakit, so hindi ka agad nagamot. No? Opo. So, mas better na lang ito ngayon. Paano yan, Dok? Wala akong kilalang politiko, wala akong malapitan, walang magbigay sa akin ng tawag ng GL. Yeah. Oh, baka hindi ako matulungan. Yon ang dapat i-improve natin sa ating bansa, no? Kasi ang GL is nagiging sinong may kilala, which is meron naman tayong universal healthcare. Bakit pa tayo gumawa ng MAIF kung meron na tayong universal healthcare? Ang ibig kasi sabihin ng MAIF is kung kulang ang PhilHealth, meron kang malapitan para sa MAIF. Universal healthcare na nga so dapat yung MAIF ano mo na doon sa PhilHealth kasi ang purpose ng universal healthcare kakayanin na ng PhilHealth ang gastuhin para sa pasyenteng may sakit. Kaya lang ang mga politiko ayaw nilang mawala ang MAIF. So ang ending, hindi ma-achieve talaga ang universal healthcare. Kahit may batas na, hindi nga siya na-achieve kasi ayaw nilang palakihin ang PhilHealth kasi kailangan palakihin ang MAIF para dumaan muna sa kanila, para sa kanilang patronage politics, para sila ay ma-remember ng mga tao na nakatulong para sila ay botohin. So what's the point of universal healthcare kung talagang parating may MAIF? Palakasin ang PhilHealth para hindi na ang takot ang taong magpa-check up or ma-admit dahil aprobado na ang universal healthcare. Dok, daghang salamat sa imong oras o higayon ining taknan sa kagabion. May gabi, Dok. Good night, Doc. MJ, Admar, salamat and